Marriage banns. Melchor Victor F. David, son of Teresito David and Maria Lourdes Ferriols, will marry Rebecca Joyce Castro, daughter of Alfredo Escueta Jr. and Rene Josephine Castro, on October 10, 2020, in Mary the Queen Parish, San Juan City. Jesse M. Abia, son of Peregrino Abia and Flordelisa Manahan, will marry Sharon Ison, daughter of Wilfredo Ison and Nilda Calongo, on September 3, 2020, in Our Lady of the Abandoned Parish, Marikina City. Raymond Bito, son of Romito and Lorenza Berano, will marry Maria Rowena G. Gamba, daughter of Richard Gamba and Delia Gallarosa, on September 5, 2020, in St. John Paul II Parish, Quezon City. Magandang umaga mga kapatid. Simulan na natin ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa pamumuno ng ating Kura Paroko, Father Joseph Buslon. Tayo ay sabay-sabay na umawit at magbigay ng ating mga tugon sa kabuuan ng ating pagdiriwang. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Isama natin sa ating misa ngayon ang pasasalamat na inialay para sa biyaya ng buhay kina Marichel, Tintin, CJ, pasasalamat alay ng Rumaraog family, Niro family, at sa mga natatanging intensyon ni na Cesar Ordonez and family, Belgica and Alejandro family, sa kagalingan ni Father Marty Marcelo, Sani Ordonez and family, at sa mga kaluluwa ni na Father Joel, Jennifer, Jimmy, William, Concepcion, Arsenia, Cesar, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ating simulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikiisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tampok sa Ebanghelyo ang pagtawag ni Jesus kay Simon bilang Pedro, ang bato. Pinili si Pedro para maging pundasyon ng simbahang idalangin nating lumago ang ating pananalig kay Jesus. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang buong simbahan, ang Santo Papa at lahat ng kaparian. Sa tulong ng banal na Espiritu, patuloy nawa nilang pangalagaan ng banal na tradisyon ng simbahan laban sa mga makamundong ideolohiya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking mga pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos
sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, tama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Helsia. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siya na parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal niya ang mahihirap. Kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? At sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos.
Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipanhintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At kung makikita po natin, ang ating ebanghelyo ay patungkol sa pagtatanong ni Jesus sa kanyang mga alagad kung ano ba o sino ba ang tingin ng tao sa kanya. Kung mapapansin natin mula sa tanong na pangkalahatan, sino ako para sa mga tao, pagkatapos noon ay sinundan niya ng tanong, ngunit para sa inyo, sino ako? Sapagkat batid po natin na ang relasyon natin sa Diyos, lalo't higit kay Jesus, ay mapapatunayan natin sa pamamagitan ng ating personal na relasyon. Marahil sasabihin natin, ang tingin, ang pananaw, ang pagkakakilala sa Kanya ng maraming tao ay depende hindi lamang sa relihiyon na kanilang kinabibilangan, kundi kung papaano nila pinapupurihan, iginagalang, at tunay na kinikilala bilang Diyos si Jesus. Ngunit kung tatanungin naman tayo, katulad ng tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit para sa inyo, sino ba ako?" Marahil marami tayong maisasagot, sapagkat kung tayo nagbabasa ng Biblia, doon mas makikilala natin ang Diyos. Marahil marami tayong maisasagot kasi kung alam natin yung ating mga katisismo na itinuturo sa atin, alam natin yung pagkakakilala natin kay Jesus. Ngunit ang tanong ni Jesus, "Sino ba ako para sa inyo?" ay hindi lamang nakasalalay sa ating pagbabasa ng Biblia, hindi lamang nakasalalay sa ating katisismo o marahil sa itinuturo ng ating simbahan, pero mas lalo't higit nakasalalay sa ating personal na relasyon sa Kanya. Kasi hindi natin makikilala si Jesus kung wala tayong personal na relasyon sa Kanya. Lalo't higit yung hinihingi sa atin na oras, na panahon ng pagdadasal. Kasi doon natin mas nakikilala sino ba si Jesus sa piling natin, sa buhay natin. At maraming tanong na lumalabas na ganoon sa panahon ngayon sapagkat tayo dumadaan sa krisis, sa pandemya. Di natin alam, marami ang takot, marami ang nangangamba, marami ang nag-aalala, marahil nawawalan ng pag-asa. Kaya nga't yung ating gobyerno ay humihingi din ng panalangin para sa mga leader ng simbahan sa iba't ibang religious sects. No? At upang ipanalangin yung mga
dumadaan sa matitinding pagsubok ng buhay, yung tinatawag nating mental health issue or problem na kinakaharap natin. Ito yung sinasabi nating virus din na pumapatay sa karamihan na hindi natin nakikita sapagkat ito'y kanilang nararanasan. Pero hindi lang kasi ito usapin ng basta na lamang pagdadasal para sa kanila. Ito ay usapin din ng tinatawag na pagharap, tunay na pagharap sa realidad ng buhay. Kaya nga't masigit na nangangailangan ng tulong, lalo tigit sa mga sektor na may kinalaman para matulungan yung ating mga kapatid na dumadaan sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Lalo sa kanilang mga naiisip, sa kanilang nakikita at sa kanilang mga nararanasan. Pero ito hindi lamang usapin lang din ng tulong na makukuha natin sa mga eksperto. Hindi lamang ito usapin ng tulong na maibibigay sa pamamagitan ng panalangin ng mga leader ng simbahan, ng mga madre, ng mga pari, ng mga relihiyoso at relihiyosa. Pero ito'y usapin din na kung papaanong ang bawat pamilya, ang mga magulang, kung papaano nila nauunawaan ang kanilang mga anak. Pero ito'y hindi lamang kasi usapin din ng pagharap sa karanasan ng mga kabataan ngayon. Ito'y usapin ng pagharap ng karamihan, bata man o matanda, gawa ng dulot ng krisis na ating kinakaharap sa virus na ito. Kung hindi natin mauunawaan ng miyembro ng ating pamilya kung bakit sila nagkakaganon, kung hindi tayo makikinig sa kanila at sasabihin lamang natin or marahil i-judge lamang natin na sila ay nag-iinarte lang, baka hindi tayo nakakatulong. Baka imbis na kausapin natin, pakinggan natin, tanungin natin kung ano yung kanyang nararanasan, baka mas lalo natin silang inilalayo sa atin at mas lalo silang humaharap sa matinding pagkakadapa sa kanilang buhay. Kaya nga, marahil magandang tanong yung sinasabi ni Jesus sa atin ngayon, sino ba ako para sa inyo? Jesus ay dapat makita natin sa ating kapwa. Jesus ay dapat makita natin na buhay na presensya sa ating paligid ngayon, panahon ng pandemya. Jesus ay dapat makita natin na siyang magbibigay ng pag-asa sa kabila ng kadiliman, kawalan, takot, pangamba nating pinagdadaanan sa isa't isa. Hindi lamang ito usapin ng pagkilala natin kay Jesus ayon sa mga aklat na nabasa natin, ayon sa mga pelikula na napanood natin tungkol sa Kanya, pero ito'y usapin ng ating personal na relasyon sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin iyon na sa kabila ng pagharap natin sa krisis, sa pandemyang ito, naway maipakita pa rin sa atin ng Diyos tunay na paano natin na nakikilala si Jesus sa ating buhay. Sa pamamagitan ng panalangin, sa ating taimtim na pagkinig sa Kanya, sa ating pangunawa, pagmamalasakit sa ating kapwa, lalo tigit sa mga nangangailangan, physical man, mental, spiritual, emosyonal, sana higit nating mas makita ang presensya ni Jesus sa kanila. Kaya patuloy natin silang ipanalangin. Ang unang ating mga frontliners, mga doctors, nurses, kaya hindi naman ang lahat ng biktima ng virus na ito na patuloy na nakikipaglaban, na may sakit, naway makamit nilang kagalingan, at gayon din naman sa mga taong patuloy na humaharap sa iba't ibang pagsubok ng kanilang buhay, mental, emosyonal, gayon din ang spiritual. May malampasan nila ang krisis na ito at malampasan natin ang krisis na ito sa ating buhay. Ang mensahe lang naman ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon, papaano nga ba natin siya nakikilala sa ating personal na relasyon sa Kanya?
Ngunit para sa inyo, sino ako? Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Sumasampalataya ako ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihabilin ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pagkakaisa. Idalangin natin sa Diyos amang mga naglilingkod bilang mga pastol sa ating simbahan. Dumalangin tayo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono na maging gabay sa sambayanang Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga aral at moralidad na naaayon sa banal na tradisyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsikap nawang labanan ng mga pinuno ng ating pamayanan ang kapangyarihang nagdudulot ng dahas, pagkakabahabahagi, kawalan ng hustisya at kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makita nawa sa gawa ng mga katekista, guro at mag-aaral ang magandang asal na kanilang itinuturo at natututunan upang madama si Kristo bilang batong saligan at haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapukaw nawa ng mabuting balita ni Jesus ang damdamin ng mga lider na kasama sa usaping ekumenismo at dialogo sa pagitan ng mga reliyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng walang hanggang sigla at buhay ang mga kapatid nating pumanaw sa piling ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating isip at puso, patuloy nating ipanalangin ang ating mga personal na intensyon sa misang ito. Panginoon, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Pedro at ng kanyang mga kahalili. Igawad mo ang biyayang kailangan namin upang lumago kami sa isang pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo, naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Itong alam at inapan sa altar mo. Ilalata tanggapin sa iyong ama.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkubkob pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 sa makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagumpili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin, kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa, para ng sa langit. Tan mo po kami ngayon. Aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang marami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
kaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong paintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal na makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magdadala na awit ng papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang naimlay, pagkat ang tulong mo sa atin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong gala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Please bow your heads for the prayer for healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hand to heal them. Touch their souls with your compassion for others. Touch their hearts with your courage and infinite love for all. Touch their minds with your wisdom, and may their mouth always proclaim your praise. Teach them to reach out to you in all their needs, and help them to lead others to you by their example. Most loving heart of Jesus, bring them health in body and spirit, that they may serve you with all their strength. Touch gently their life which you have created now and forever. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyukunin ninyong inyong mga ulo habang iginagawad ng pagpapala ng Diyos.
Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. O Maria, aming ina at reyna, sa babaeng lahat, ikaw ay pinagpala, likhang bukod tanging napupuno ng grasya, dakilang biyaya ng Diyos Ama. Ina ng Diyos, kami bigyang pansin. Kay Jesus, dalhin naming dalangin. Gabayan sa aming paglalakbay, landas tungo sa langit, sana ay mabaybay. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, naway matugunan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao, kapayapaan ganap ay matatanong. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, naway matugunan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao, kapayapang ganap ay Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, ipanalangin mo kami.